Kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Tanggalin ang system loss charges sa kuryente na pinapasa sa mga consumer at amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Ito ang pinalakpakan sa katatapos na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Ayon kay PBBM, wala namang kasalanan ang consumer kung bakit nagkaroon ito. Pero binigyang diin ng consumer group na samahan at ugnayan ng mga consumer sa ikauunlad ng bayan o suki, barya lang ang pagpapatanggal ng system loss. Ayon kay Amihan Mabalay, tagapagsalita ng grupo, bagamat magandang pakinggan ang balitang ito, maliit na halaga lamang ito kumpara sa generation charge na umaabot sa 64%. Ito ay parang barya lang sa napakalaking mga binabayad natin. No? So napupunta na nga lang, sabi ng ating mga manggagawa, ang kanilang mga sweldo sa pagbabayad ng kuryente, ng tubig at iba't iba pang gastusin sa bahay. Kaya bagamat magandang pakinggan na may matatanggal na singil sa katotohanan, no, sa kung paano ito ipapatupad, ay makikita nating 5% lang ito ng kabuuan ang mawawala. Binigyang diin ni Mabalay na sa loob ng halos 25 taon mula nang ipatupad ang EPIRA noong 2001, sa halip na bumaba ang presyo ng kuryente ay dumoble o nagtriple pa ito. Mula sa dating 4 pesos bawat kilowatt hour, umabot na ito sa 16 pesos sa ilang mga lugar sa bansa. Ang panawagan ng kanilang grupo, hindi lamang simpleng pag-amyenda, kundi ang kabuuang pag-repeal o pagbasura sa naturang batas, tunay na mabago ang estruktura ng enerhiya sa Pilipinas. Meron pa ring VAT sa kabuuang binabayaran nating bill sa kuryente at marami pang singil na ipapagpatuloy under this EPIRA. So ang panawagan namin ay hindi lang pag-amyenda kundi pagtanggal na, pag-repeal na ng EPIRA at dapat hindi natin pinapayaman yung mga yung mga kumpanya ng public utilities. Dapat ito ay serbisyo at hindi ginagawang negosyo. Bukod sa system loss, mariing hiniling ng mga consumer na tanggalin ang value added tax o VAT sa buong bill ng kuryente. Anya, ang bawat kategorya ng singil mula sa generation hanggang sa distribution ay may kaakibat na VAT, kaya mas mararamdaman ang relief kung ang buong buwis na ito ang aalisin. Dagdag pa rito, nalampasan na umano ng Pilipinas ang Singapore pagdating sa pinakamahal na singil sa kuryente sa rehiyon as of June ngayong taon. Kung kaya nilang sabihin na pwedeng tanggalin, dapat tanggalin na yung buong VAT sa buong bill, sa buong electricity charge, hindi lang yung system loss. Ito ay kulang, ito ay barya lang. Kumbaga humingi tayo ng relief pero ang binigay ay baryang diskwento. So parang hindi naman sa budol pero parang hindi siya makatotohanan kumpara sa burden na dinadala ng taong bayan. Nagpahayag naman ng kahandaan ang Manila Electric Company o Meralco na aktibong lumahok sa mga talakayan hinggil sa iminumungkahing amyenda sa EPIRA alinsunod sa pahayag ng Pangulo. Ayon kay Meralco Executive Vice President Ronnie Aperocho, iginagalang ng kumpanya ang pulisiya ng Pangulo at layo nilang makatulong sa pagbuo ng mga reformang magpapalakas sa industriya ng enerhiya at magbibigay ng proteksyon sa mga mamimili. Sa gitna ng mga usaping ito, binigyang diin ni Aperocho na ang system loss ay isang karaniwang aspeto ng operasyon sa paghahatid ng kuryente na nararanasan ng buong industriya. Ganito rin ang posisyon ng Energy Regulatory Commission o ERC sa panawagan ng Pangulo. Ayon sa ERC, kinikilala nila ang kahalagahan ng hakbang na ito upang unahin ang kapakanan ng mga consumer at gawing mas abot kaya ang kuryente sa bansa. Bilang independent regulator ng industriya ng kuryente, handa ang ERC na makipagtulungan sa Kongreso, Department of Energy o DOE at iba pang stakeholders upang isulong ang mga legal at regulatibong reforma na kinakailangan para sa pagbabagong ito. Samantala, nagpahayag naman ng suporta ang Philippine Rural Electric Cooperatives Association o PhilReca sa mungkahi na tanggalin na ang VAT sa system loss charges sa bayarin sa kuryente. Ayon sa grupo, hindi nararapat na patawan ng buwis ang mga consumer para sa enerhiyang hindi naman nakarating sa kanilang mga tahanan. Gayunpaman, binigyang diin ng PhilReca na papayag lamang sila sa tuluyang pagtatanggal ng system loss charges kung ang pamahalaan mismo ang direktang sasagot sa mga gastusing ito sa pamamagitan ng isang dedicated subsidy mechanism.
Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.